Yo, Kirara! Salamat sa pag-click sa upload natin ngayon. Bago natin simulan, paki-like mo naman ang video. Na-like mo na? Maraming salamat. Simulan na natin. Hello Sir Kira at sa mga Kirara. Ito po ang ikalimang yugto ng aking kwento. Salamat po Sir Kira sa pag-narrate ng aking mga kwento at pasensya na kung may mga errors. Kayo na po sanang bahala ulit na mag-ayos nito. Maisingit ko lang po Sir Kira. Gusto ko lang pong ibigay ang mensahe na ito sa mga tagapakinig ninyo. Hindi ko pinipilit na maniwala ang mga tao sa mga kwentong isinisend ko rito. At hindi ko din mapipigilan na i-bash nyo ako dahil sa mga ikinukwento ko dito. Ibinabahagi ko lang ito para sa ikagagaan ng aking pakaramdam at sa ikaluluwag ng kalooban ko. Hindi ko piniplis ang lahat na maniwala dahil umpisa pa lamang alam ko na may magsasabi na wala ito sa Biblia at marami pang iba. Yung nag-comment na hindi naman magsasabi ang demonyo ng ikakahina nila, hindi kita pipilitin na maniwala. Ang alam ko, kaya niya sinabi yun para wag tayong lumapit sa Diyos at wag nang magdasal. Marami sa panahon natin ngayon ang nakikilala ko na sila daw ay may takot sa Diyos. Pero ang ginagawa ay puro mali. Sinisiraan ng kapwa. Ang iba, hindi nagdarasal kasi akala nila bawat dalangin nila sa Diyos ay hindi makakarating sa itaas at hindi nakikinig ang Diyos sa kanila. Hindi ba nakakalungkot na may lumalayo sa Diyos at hindi nagdarasal? May tao naman na gumagawa ng hindi maganda para lang maibsan ang gutom na nararamdaman nila. Oo, tuso ang demonyo. Kung sila ay may nagagawa na parang ang hirap paniwalaan, mas naniniwala ako na mas higit na may magagawa ang Diyos na kahima-himala sa atin. May ilang mga leader pa nga na nagtuturo ng maling aral na binabasa daw sa Bible. Sige lang, i-bash nyo lang ako ng i-bash. Pero ang dalangin ko lang sa ating Panginoong Jesus ay tunay na buksan ang isip ng mga tao sa katotohanan at sa kabutihan. Ilapit pa nating mabuti ang ating sarili sa Diyos, huwag lamang sa salita kundi sa gawa. Tulad ng sinasabi ko, tao lang din ako at kahit ako, halos hindi mapaniwalaan kung bakit ko ito nararanasan. Minsan na din akong lumayo sa Diyos dahil sa nararanasan ko sa buhay ko. Pero dahil sa Kanya, sa makapangyarihan niyang salita at pagmamahal sa ating mga tao, ay kinikilala ko na mabuti ang Diyos at pinag-iigting ang relasyon sa Kanya. Kaya sana ganun din kayo. Ituloy na po natin ang kwento. Pagkatapos ng pag-uusap namin ng mga nagpakilala sa akin na kamag-anak ko na babaylan, ay may nangyari sa aming pamilya. Ang lola ko ay nagkasakit. Tumaas ang lagnat niya dahil sa UTI. Maingat namin siyang inalagaan. Ngunit habang kami ay abala sa pag-aalaga sa kanya, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Bigla akong nakarinig ng malakas na tawa. Mula ito sa isang boses na tawa ng tawa pagkatapos ay nagwika. Yan ba ang gusto mong mangyari sa pamilya mo? Ang sabi ng boses na malakas at umeeko sa buong bahay. Pagkakita ko sa nagsasalita ay nakita ko ang kanyang katawan. Lumiliyab ito sa apoy at umuusok mula sa kanyang mga paa. Ang kanyang anyo ay aking ikinagulat. Pero hindi ako natakot, Sir Kira.
Matapos niyang sabihin ang mga salitang iyon, ay nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ngayon mo sabihin na dinadamayan kayo ng inyong Diyos. Sabi niya, pagkatapos ay muling tumawa ng malakas. Ngunit hindi pa natatapos doon ang banta. Ang nilalang na yon ay nagbigay ng karagdagang babala. Hindi lang ito ang mangyayari sa iyo at sa iyong pamilya. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng matinding takot at pangamba sa akin dahil inaalala ko ang aking pamilya na walang kalaban-laban. Nagkaroon man ako ng pangamba para sa aking pamilya, ay aking nilakasan ng aking loob at tumugon ako. Kahit anong gawin mo, hindi magbabago ang sitwasyon naming mga tao. Dahil ito talaga ang mangyayari sa aming lahat dito sa mundong ito. At saka kahit sundin ko pa kayo, hindi magbabago ang katotohanan na ito talaga ang nakatakdang mangyari sa mga tao dito sa mundo. Kaya ano pang silbi ng pag-anib ko sa inyo kung mas palalalain nyo lang ang magiging sitwasyon ko at ng mga taong naloloko ninyo? Wala kayong isang salita. Lahat sa inyo ay may kapalit. Kahit anong pilit nyo sa akin, sa totoong Diyos ko lang iaalay ang buhay ko. Dahil katulad ko, nilikha lang din niya kayo. Lahat tayo ay iisa lang ang lumalang. At iyon ay ang Amang Yahweh. Kaya bakit ako aanib sa inyo? At saka itong paghihirap namin, kagagawan ni Satanas. Sigaw ko sa kanya na punong-puno ng galit. Ngunit walang epekto iyon sa demonyong kausap ko. Wala na kaming kasama noon ng pamangkin ko dahil nagpunta sila sa ospital kasama ang kapatid kong bunso. Habang si ate naman ay pumasok sa kanyang trabaho sa isang convenience store. Doon, sa gitna ng pag-aalala ko sa lola ko, sinabi ko sa demonyo, kung hindi lang sana nilinlang ni Satanas si Eva, hindi sana kami nagdaranas ng ganito. Maayos sana kami. Walang nagugutom, walang namamatay, at walang nagkakasakit. Naluluha na ako noon sa mga sinasabi ko, pero patuloy pa rin ako sa pagsasalita. Isa ako sa mga sumisisi sa Diyos sa mga nangyayari sa amin noon. Ngunit sa huli, napagtanto ko na hindi dapat sa Diyos ko isisi ang lahat ng ito. Sana nung una pa lang kako, ay sa mga demonyo ko na at kay Satanas iyon isinisi. Tumugon sa akin ang demonyo. Kung totoo ngang makapangyarihan ng Diyos, bakit hindi niya binabago ang mundo at ang mga nangyayari sa inyong mga tao? Kung kaya niyang gawing maayos ang lahat, bakit hindi niya ginagawa? Sige nga, ipaliwanag mo. Hindi mo kaya. Ibig sabihin lang nito, gusto talaga niya kayong maghirap para maging alipin niya kayo. Pagkasabi niya nito, ay humalakak na naman siya ng malakas na nagdulot ng mas matinding galit na nararamdaman ko sa mga nilalang na yon. Mga nilalang ng kadiliman at kasamaan. At dahil hindi naman kasama ang pamangkin ko, ang anak na panganay ni ate, nagtanong siya kung sino yung kinakausap ko dahil wala naman daw siyang nakikita. Sinabi ko sa kanya na wala lang yon. Matatakotin kasi yung pamangkin ko na yon. Kaya sinabi ko na lang sa kanya na mahiga at matulog na. Kako, magdadasal muna ako.
At sumunod naman ang pamangkin ko, kaya nagpatuloy ako sa pagharap sa demonyo. Malis ka na dito. Hindi kita kailangan dito. Alis! Pagpapaalis ko sa kanya, tumugon naman ito. Alis? Bakit mo ako paaalisin dito? Si Jesus at ang kanyang ama at ang mga banal na anghel lang ang may karapatan dito. Pati na ang mga mabubuting espiritu. Kaya lumayas ka. Lumayas ka sa tahanang ito! Sigaw ko sa kanya. Ngunit sumagot siyang muli. Pero tahanan ko rin ito. Hindi mo ba alam? Ang bawat bahay ng mga tao na walang maayos na pagsasama ay sa akin. Sabay tawa niya na naman. Hindi na ako kumibo. Humarap ako sa altar, nagsindi ng 3 kandila at nagsimula ng magdasal. Nang makita niya ang ginagawa ko, sabi niya, Oo. Ano yan? Magdadasal ka na naman. Itigil mo yan. Itigil mo yan. Itigil mo yan. Tumigil ka na. Nagbanta pa siya sa akin. Sige. Gagamitin ko na lang ang ina mo. Bibigyan ko siya ng malalang sakit. Tignan natin kung tutulungan ka talaga ng Diyos mo. Tignan ko lang kung maramdaman mo siya. Kung tugunan niya ang panalangin mo. Dahil sigurado ako, hindi ka niya tutulungan. Panunuya niya sa akin. Nitong taon lang, nalaman nga namin na nagkasakit ang nanay ko. Ang sabi ng doktor, nagkaroon siya ng thyroid at posible itong magdulot ng kanser. Sa ngayon, inoobserbahan pa kung ang mga bukol ay malulusaw sa pamamagitan ng mga gamot. Pero kung hindi raw, kailangan siyang operahan. Isang araw, habang nagtatrabaho ako, wala akong iniisip na kahit ano, nang bigla na lang nagpakita sa akin ang isang demonyo. Ang parehong nilalang na nakita ko noon. Kasabay ng kanyang paglitaw, ay narinig ko ang kanyang malulutong na tawa. Sa malaki at nag-i-echo pang boses, sabi niya, Dada, Dada, tinupad ko na ang pangako ko sa'yo. Siyempre, ang pinakamamahal mong ina ang gagamitin ko para pahirapan ka. Hindi kami katulad ng Diyos mo na puro salita lang. Kami ay may isang salita, hindi katulad ng sinabi mo. Ang lahat ng pangako namin ay natutupad. Hindi mo ba napapansin? Kami lang ang kumakausap sa'yo. Nakikita mo kami. Pero ang Diyos mo, hindi ka na nga kinakausap. Hindi mo pa nakikita. Nakakalungkot naman yun. Puro anghel lang ang kumakausap sa'yo. Puro mensahero. At sa pamamagitan lang ng panaginip.
Oh. Ang mga salita ng demonyo ay tumimo sa aking isipan. Pinipilit niya akong maniwala sa mga sinasabi niya. Sabi ko naman sa'yo, hindi ka tutulungan ng Diyos mo. Gusto lang talaga niya ng alipin. O diba? Hindi kami masama. Yang Diyos mo ang makasarili at masama. Kahit magdasal ka ng magdasal, walang epekto yan. O diba? May nagawa na ba siya sa inyo? Wala pa siyang nagagawa. Kaya huwag ka nang maniwala sa mga sinasabi nila. Dito ka na sa amin. Sa kabila ng lahat ng mga sinabi niya, hindi ako nakapagsalita. Kahit sa isip ko man lamang, para bang pinipigilan niya ako. Parang inaangkin niya ang bawat aspeto ng aking pagkatao. Tahimik kong nilabanan ang demonyong nagsasalita at bumubuyo sa akin. Ngunit ang takot at pangamba para sa aking ina ay nanatili sa akin. Yun nga po, Sir Kira. Yung gabi na binantaan niya ako tungkol sa aking ina, hindi ako nagpatinag. Nagdasal ako ng nagdasal hanggang sa naglaho siya. Napanatag ako, pero bago ako nakatulog, nagdasal ulit ako at nagmuni-muni hanggang sa nakatulog na ako ng mahimbing. Sa aking pagninilay-nilay, napagtanto ko na ang mga demonyo ay tunay na kalaban nating mga tao. Kahit pa may kakayahan ako, hindi ko kayang labanan ang mga demonyo ng mag-isa. Kailangan ko ng tulong ng Diyos. Wala akong ibang panlaban kundi ang mga salita ng Diyos. Ang mga salitang nakasulat sa Biblia. Ang aking pananampalataya at ang lakas ng loob na harapin ang mga nilalang na ito. Kung ang isang tao ay malayo sa Diyos, madaling matatangay siya ng mga demonyo. Lalo na kapag nakaranas na siya ng matinding paghihirap at problema. Dahil diyan napapasok ang mga tukso, ang pag-iisip ng masama sa sarili at sa kapwa. At higit sa lahat, ay ang paglayo sa Diyos. Ang mga demonyo ay ginagamit ang iba't ibang paraan upang iligaw ang mga tao. Sa pamamagitan ng kayamanan, kapangyarihan, sakit, bisyo, at marami pang iba. Isang gabi, habang mahimbing akong natutulog, nanaginip ako ng isang napakaliwanag na anghel. Nagpakilala siya sa akin. Ang sabi niya, siya raw si Arkanghel Rafael, isa sa aming mga gabay at katuwang ko sa panggagamot. Ang sabi niya sa akin, alam raw ng Panginoong Hesus na ako ay nahihirapan. Pero ito daw ang tandaan ko, ang taong nagtitiwala sa Diyos, kailanman ay hindi pababayaan ng Ama. Ang kanyang mga pangako, kailanman ay hindi mapaparam. Ang sabi pa niya, tandaan mo, kailangan mo bang palakasin ang relasyon mo sa Diyos? Oo, maaaring manghina ang iyong kalooban dahil sa mga problemang dumadating. Pero wag nawa itong mangyari muli sa iyong relasyon sa ating Ama. Nalaman ko noon, Sir Kira, na hindi lang pala ito bastang panaginip. Nag-search kasi ako at nalaman ko na ang nararanasan ko ay tinatawag na astral projection, kung saan ang kaluluwa ng isang tao ay lumalabas sa kanyang katawan. Ang astral travel ay isang personal na karanasan at mahirap paniwalaan ng karamihang tao. Pero ito ay tunay na nangyayari, lalo na kung ang mga nakakaranas nito
ay yung mga nakakaranas ng near-death experience. May nakilala akong mga tao na gumagawa nito para naman daw magkaroon sila ng experience. Kumbaga, curious lang sila. Kaya sa mga taong sinusubukan ang ganitong astral travel, mag-iingat din kayo dahil may dala itong kapahamakan sa tao. Ako, Sir Kira, may nag-iingat sa katawan ko kaya hindi ako nangangamba. Sa astral projection, ang mga taong basta-bastang ginagawa ito ay maaaring maposes ang katawan. Dahil maaaring maposes ang katawan ng taong naglalakbay diwa at maagaw ito ng mga masasamang espiritu. O maaaring hindi na makabalik ang kanilang kaluluwa sa pisikal nilang katawan. Ang mga taong nakakaranas nito, madalas ay nakakaramdam ng matinding takot, puno ng negatibong enerhiya at iba pang mga hindi ka nais-nais na karanasan. At dahil kay Arkanghel Rafael, nalaman ko ang pangalan ng demonyong kumausap sa akin nung gabing yon, si Asmodeus. Tinanong ko kasi sa kanya kung sino yon at yun nga ang isinagot niya sa akin. Sinabi sa akin ng Arkanghel na ang kakayahan daw ng demonyong si Asmodeus ay may kinalaman sa sequel ng pagnanasa. Inaakit niya ang mga tao na bumigay sa makamundong pagnanasa. At doon ko naisip na kaya pala may mga taong gumagawa ng mga karumal-dumal na bagay. Tulad ng panggagahasa sa mga bata, maging babae man o lalaki, pati na rin sa kapwa lalaki. Kahit sa mga hayop na ginagalaw ng mga tao, maliban lang sa pagnanasa sa kanilang katawan. Doon din pumapasok ang mga tao na kahit may asawa na, nagagawa pang mga liwa. Dahil sa sexual na pagnanasa. Ang tuksong dulot ni Asmodeus ay sadyang napakalakas. Kaya may mga taong natutulak sa paggawa ng mga labag sa batas ng Diyos at labag sa moralidad na sexual na gawain. Dagdag pa rito, ipinaliwanag din ni Arkanghel na itong si Asmodeus ay may kapangyarihan din na sirain ang magaganda at matatag na relasyon. Pamilya man ito o pagkakaibigan at iba pang klase ng relasyon. Noong narinig ko ito, napagtanto ko ang lalim ng epekto ng demonyong ito sa mundo, lalo na sa mga tao na hindi matatag ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Wala akong intensyon na manghusga, pero sinabi rin sa akin ni Arkanghel na ang pakikipagtalik sa kapwa babae o kapwa lalaki ay hindi ka nalulugdan ng Diyos. Galit ang Diyos sa makamundong gawain na ito. Napansin ko na ang mga impluwensya ni Asmodeus ay hindi lamang nakakasira ng pisikal na relasyon, kundi pati na rin ng espiritual na aspeto ng buhay ng tao. Nagbibigay din daw ito ng pisikal na sakit sa iba't ibang dahilan. Pisikal man ito o espiritual. Hindi rin daw niya maitatanggi na tayo din daw ay may kapabayaan sa ating pangangalaga sa ating katawan. Dahil may ginagawa din tayo na nagiging sanhi ng ating mga sakit. Kaya din ni Asmodeus na magbigay ng sakit sa mga tao sa espiritual na aspeto. Ang mga ganitong sakit ay mahirap tukuyin ng mga tao kahit may alam sila sa medisina. Ang demonyong ito din daw ay nagiging sanhi ng sobrang lungkot na nagdudulot ng labis na stress na siya namang nagiging dahilan upang lumayo ang loob ng tao sa Diyos. Kasabay nito, may kakayahan siyang mandaya upang makuha niya ang nais niya at upang magdulot ng maling desisyon ang mga tao. Ang sabi pa ng Arkanghel sa akin na bawat tahanan ay may mga demonyong nagbabantay at nananahan. Wala daw mga demonyo sa impyerno. Nasa lupa pa rin sila upang maghasik ng lagim
Ayon sa kanya, ang isang senyales na may demonyo sa ating tahanan ay ang pagkawala ng tiwala ng mga tao at pananampalataya sa Diyos. Lalo na kapag ang mga tao ay nagkakaroon ng mga problema. Ang pananampalataya natin sa Diyos ay pangunahing proteksyon natin laban sa masasamang espiritu. Kapag humina ang ating pananampalataya, humihina rin ang ating espiritual na proteksyon at nagiging bukas tayo sa mga negatibong impluwensya ng masasamang espiritu. Kapag mahina ang ating pananampalataya, hindi tayo nagdarasal o kahit pumunta man lamang sa simbahan. Nagiging sanhi din ito ng stress, takot at iba pang negatibong emosyon. Ang mga emosyon na ito ang nagpapalakas sa mga masasamang espiritu at nagiging sanhi ng pagpasok ng tukso sa iba't ibang paraan. Kaya naman, mahalaga na ang bawat pamilya sa loob ng tahanan ay malakas ang pananampalataya sa Diyos. Dahil kung wala, maaari itong magdulot ng pagkakawatak-watak at magbigay daan sa mga masasamang espiritu na maghari sa magulong tahanan. Isa pang senyales na mayroong demonyo sa tahanan ay ang pagkakaroon ng palaging away at hindi pagkakasundo ng pamilya sa loob ng tahanan. Ito ay gustong-gusto ng mga demonyo dahil ang tanging naisin nila ay ang makapanira ng magandang samahan ng pamilya. Sumagot ako kay Arkanghel. Sinabi ko sa kanya na, alam nyo, hindi ko nais na magkaroon ng ganitong kakayahan. Hindi ko alam kung nasa tamang landas ako at natatakot ako na makagawa ako ng hindi maganda sa kapwa. Patuloy kong iniisip kung tama ba talaga ang lahat ng ito. Alam ko at alam nyo rin na ang mga demonyo ay mapanling lang. Tulad na lang ng nakasulat sa Biblia na si Satanas ay kayang mag-anyong mabuting anghel. Tao lang po ako, hindi ako katulad ninyo. Ang sagot ng Arkanghel, huwag mong pag-isipan ang mga bagay na ito, lalo na kung alam mong nasa Diyos ka. Hindi kanya pahihintulutan na makita ang mga ito na walang sapat na dahilan. Pasama ng pasama ang mundo. At oo, mapanlin lang ang mga demonyo. Kaya dapat magpalakas kayo ng pananampalataya nyo sa Ama. Dapat ay kilalanin nyo siya at sundin ang mga ipinag-uutos niya. Tandaan mo, ang mga demonyo ay hindi kailanman gumagawa ng kabutihan. Lahat ng ibinibigay nila ay may kapalit. Hindi ko na napigilan ang aking emosyon. Umiyak ako at lumuhod sa harap ng anghel. Nakikiusap na sana maging normal na lamang ako at wala nang ganitong kakayahan. Pinatayo ako ni Arkanghel at ang sabi niya, tumayo ka. Katulad mo ay mga tagasunod lamang din kaming mga anghel ng ating Ama. Hindi mo kami dapat luhuran o bigyan ng papuri. Ang Diyos Ama at Anak lamang ang dapat nating papurihan at sambahin. Wala nang iba pa. Ang sabi pa niya, ipagpatuloy ko pa rin ang pagpapalakas ng relasyon ko sa Diyos at tiyakin na nakatuon ako sa mga aral at utos ng Diyos. Huwag daw tayong mag-aatubiling humingi ng espiritual na gabay mula sa Diyos at sa mga taong pinagkakatiwalaan natin. Noong 2019, hindi pa pasukan ito. Umuwi galing ibang bansa ang tiyahin ko, kasama ang asawa nito. Pumunta kami nun sa Tagaytay para mailibot ng tita ko si Lola. Sa simula, ayos naman ang lahat. Pero nung matutulog na kami sa hotel, hindi ako nakatulog kasi sobrang ingay.
May nadidinig akong mga iyakan ng mga matatanda at bata. Nagkunwari na lang akong wala akong naririnig at pinilit ko nang makatulog. Pero sa mga sumunod na araw, dahil may pinuntahan kami, habang nasa van kami noon, para akong bumabalik sa panahon na puro gera. May mga tumatakbo, may mga barilan na parang nandoon ako sa nangyayari. Nakita ko kasi na kakaiba ang suot ng mga sundalo noon kumpara sa ngayon. May nakita din akong mga babae na hinahalay at mga lalaking binabaril. Ang mga pangyayaring ito ay nakita ko sa pamamagitan ng aking third eye habang nag-iikot kami sa Tagaytay. Pagbalik namin sa hotel ng gabi, narinig ko ulit ang mga iyakan na may mga kasamang pagdarasal at pagtawag sa isang Allah. Sinarili ko ang naririnig ko at ang nararanasan ko na yon dahil hindi naman naniniwala ang mga kapatid ng mama ko sa mga ganitong bagay. May nagkwento sa akin, isang kaluluwa ng babaeng Muslim. Pinakinggan ko siya pero hindi ako sumasagot. Pero patuloy pa rin siya sa pagbabahagi ng kwento sa akin. Ang sabi niya, "Ako si Marta. Tinatawag din akong Aling Marta ng mga tao dito sa Tagaytay. Meron akong 4 na anak at nakatira kami sa isang maliit na bahay sa gilid ng Taal. Ang aking asawa na si Ramon ay isang magsasaka at kami ng aming mga anak ay tumutulong sa kanya sa pagtatanim ng palay at gulay, kasama ang mga kapatid ng aking asawa. Noong dumating ang mga Hapones sa Pilipinas, noong 1941, nagsimula ang digmaan at nabago ang buhay ng mga tao dito sa Tagaytay. Ang mga lalaki, kabilang na ang asawa ko, pinilit na sumali sa mga hukbong Hapones o kung hindi ay magtago sa kagubatan upang lumaban. Iniwan niya kami ng aming mga anak. Sa ilalim ng pamumuno ng mga Hapones, nagpatupad sila ng mga bagong utos sa Tagaytay. Kailangan naming magbayad ng buwis sa kanila at magtrabaho para sa kanilang kapakinabangan. Maraming tao ang nagutom at nagkasakit dahil sa kakulangan ng pagkain at gamot. Ako ay nagsikap na mapanatiling ligtas ang aking mga anak at may mapakain ako sa kanilang masustansyang pagkain. Nagtrabaho ako sa mga bukeri ng ibang tao upang makakuha ng pera para sa aming pagkain. Isang araw, dumating ang mga Hapones sa aming bahay. Hinahanap nila ang asawa ko, ngunit wala siya roon. Pinilit nila akong sabihin kung nasaan ang aking asawa. Nagsinungaling na lang ako at sinabi kong hindi ko alam ang kinaroroonan niya. Nagalit ang mga ito sa akin. Binugbog nila ako. Pagkatapos noon, hindi ko na alam ang nangyari sa akin. Hindi ko na natatandaan sapagkat namulatan ko na lang ang katawan ko na nakahandusay na at punong-puno ng dugo. Sinabi ko na lang sa kanya, Sir Kira, na magpatawad siya dahil wala nang ibang paraan para makatawid siya kundi ang magpatawad. Dahil ang mga taong pumatay sa kanila ay maaaring karamihan patay na rin. Mabuti na lang noon, Sir Kira, at kinabukasan pauwi na rin kami. Habang nasa sasakyan ay ikinuwento ko ito sa isang kakilala kong may kakayahan din. Hindi namin lubos maisip kung kami ang nasa sitwasyon ng mga tao noon. Kaya't nahilig ako sa panonood ng mga kasaysayan mula noon dahil sa mga nakikita ko sa pamamagitan na rin ng aking kakayahan. Nung nagsimula na yung pasukan, same school pa rin.
Doon pa rin kaming mga college student pumapasok sa paaralan kung saan kami nag-aral ng high school. Ang mga naging room namin ay nandoon sa lumang building. Nandoon kami mula hapon hanggang gabi dahil ang mga high school ang gumagamit ng mga silid sa umaga hanggang hapon. Kami naman mula 5 p.m. hanggang 9:30 ng gabi. Nandoon sa lumang gusali ang ibang mga college kasama ang aming section. Ang iba naman ay nasa ibang rooms na at ibang building. Kami ng mga kaklase ko, nandun kami sa second floor. Doon sa building na yon, doon ko narinig yung pag-iyak ng baby kung saan nakita ako ng isang teacher. Kung naaalala nyo yung kwento na yan. Yung isang prof namin na bakla, madalas niyang patigilin ang mga kaklase ko na nag-iingay. Meron din daw kasi siyang nararamdaman na kakaiba sa building na yon. Kahit meron akong nakikita, hindi ko sinasabi sa mga kaklase ko yon dahil magdudulot lamang ito ng takot sa kanila. Yung building po kasi na yon, marami ng kwento na marami daw pong sinasaniban doon. At dahil nga noon ay hindi pa naman ako naniniwala sa sanib, tinatawanan ko lang ito. Gabi noon, kasama ko ang isa kong kaklase. Pababa kami ng hagdan para bumili ng pagkain. Habang naglalakad kami sa hagdan, bigla na lang akong muntik ng mahulog. Buti na lang at napahawak ako sa hawakan ng hagdan. Alam niyo yung pakiramdam na parang may tumulak sa'yo? Ganon yung nangyari sa akin. Nagulat din noon yung mga estudyanteng kasabayan naming bumaba. May isang lalaki na nakakita sa akin. Ang sabi, "Oh, wala namang tumulak sa'yo ah. Baka pagbintangan mo ako ah." Hindi na lang ako sumagot noon. Pero sabi ko sa kaklase ko, itinulak ako ng white lady sa hagdan. Sabi ko pa, gusto nung babae na nandun, napatahimikin ko daw yung maiingay kong kaklase. Kahit yung ibang mga section, ayaw daw kasi nila ng maingay. Naisip ko naman, kung susundin ko siya, wala rin namang maniniwala sa akin. Pero ikinuwento yon ng kaklase ko sa ibang mga kaklase namin. Ikinuwento niya yung nangyari sa akin at pati na yung gusto raw ng white lady. Tuwing nagtuturo yung prof namin, madalas niyang sabihin na, "Tumahimik na kayo. Diyan na sila." Pero dahil maluloko talaga yung mga kaklase ko, patuloy lang sila sa pagbibiruan at pag-iingay. Isang araw, habang nagtuturo si Sir, may isa sa mga kaklase ko ang lumapit at bumulong sa akin. "Hoy, totoo ba yung sinasabi ni Sir na meron dito?" Alam po kasi Sir Kira ng mga kaklase ko na bukas ang third eye ko. Kaya may mga nagtatanong sa akin kapag nagsasalita si Sir. Hindi lang ako kumibo nun, pero tumango ako bilang sagot. Napansin naman ng mga kaklase ko na seryoso si Sir, kaya tinablan din sila at biglang nagsitahimik. Ang sabi ni Sir, sa susunod daw, wag na daw kaming magklase sa lumang building. Total naman daw, siya ang huling subject namin sa gabi na yon. Sabi niya sa ibaba na lang daw kami magklase, makikihiram na lang daw kami ng room. Dagdag pa niya, mula sa pagpasok pa lang daw sa gate ng lumang building ay meron na siyang nararamdaman hanggang sa pag-akyat sa hagdan ng lumang building na yon. Kaya naman mula noon naging bahagi na ng routine namin ang manghiram ng ibang silid-aralan kapag si Sir ang magtuturo sa amin. May isang gabi, napilitan kaming makiroom sa ibang silid-aralan dahil ayaw na talaga ni Sir na magklase sa lumang building. Nahiram namin ang isang room na nasa gilid ng eskwelahan, malapit sa isang lugar na medyo makakapal ang mga puno at damo.
Sa kabila ng mga pagbabawal ni Sir, nagpatuloy pa rin sa pagbibiruan ng mga kaklase ko. Lalo na't minsan lang nakikisabay si Sir sa mga biruan. Habang nagtuturo si Sir, bigla siyang nagsalita. "Oh, tahimik na kayo." Napansin ito ng mga kaklase ko, kaya tinanong nila si Sir kung bakit. Ang sagot niya, may nakatabi na daw kasi sa kanya. Kaya nagmakaawa na siya sa klase na sana ay tumahimik na ang lahat. Nasa harap pa naman ako noon, kaya kitang-kita ko ang mga nangyayari. Sa gilid ni Sir ay merong nakatayo. Isang kapre at isang tikbalang. Tinanong ako ng isa sa mga kaklase ko kung totoo ba ang sinasabi ni Sir. Sumagot naman ako ng oo at sinabihan ko silang tumigil na sa kakulitan nila. Habang nagsasalita si Sir, kitang-kita namin na hinihimas niya ang mga braso niya. Sabi niya, talagang may katabi raw siya na hindi niya alam kung kaluluwa o mga elemento. Kaya kami, natahimik na kami nun. Kahit na nakakaramdam na ng takot, tinuloy pa rin ni Sir ang discussion. Ako naman, hindi na nag-aksaya ng oras. Kinuha ko ang asin na dala ko at palihim na naghagis sa harap kung nasaan ang dalawang elemento. Habang sa isip ko, nakikiusap ako sa dalawang yon na umalis na. Sabi ko pa, sandaling oras na lang naman kami dito. Pakiusap, umalis na kayo. Tapos, biglang sumagot yung tikbalang. Galit yung boses niya. At ang sabi, "Kapag hindi pa kayo umalis dito, yung guro nyo na yan, sasaniban namin." Nakakatakot yung banta niya, Sir Kira. Kaya muli akong nakiusap. Kaya nga po nakikiusap ako sa inyo eh. Hindi naman po nila kayo nakikita. Hindi kayo nararamdaman ng mga kaklase ko. Si Sir lang naman po ang nakakaramdam sa inyo. Kaya pakiusap po. Umalis na po muna kayo. Matatapos na rin naman po ang klase namin. Sana naman po, pagbigyan niyo na ako. Sa awa naman po ng Diyos, ay napakiusapan ko naman po ang tikbalang at yung kapre. Maya-maya, sabi ni Sir, wala na sila. Umalis na. Minadali na ni Sir ang discussion at mabilis na ngang natapos ang klase namin. Nasa first year college na ako nito, Sir Kira. Medyo naiinis ako sa mga kaklase ko dahil sa mga biro nila patungkol sa aking kakayahan. Akala nila dahil may kakayahan ako, magagamit ko ito para sa aking sariling kapakanan. Isang beses nga sa group chat, nagbiro ang mga kaklase ko. Sabi nila, di magagamit mo yung kakayahan mo sa exam, Dada. May kakayahan ka kaya malamang magiging perfect ang lahat ng sagot mo. Napareply tuloy ako nun. Sabi ko, hindi ko ginagamit ang kakayahan ko para sa pansarili kong intensyon at kapakanan. Hindi ganon ang turo ng gabay ko sa akin. Ginagamit ko lang ang kakayahan ko para sa tamang dahilan. Hindi para sa pansariling interes at sa mga maling gawain. Sinabi ko rin sa kanila na ipinagkaloob ang kakayahang iyon sa akin dahil sa isang misyon at hindi dahil trip-trip lang para gamitin sa mga maling gawain. Nagkakamali sila sa pag-aakala na gagamitin ko ang aking kakayahan para sa pansarili kong kapakanan. Ang masakit pa nun, mga kapwa ko babae ang nagsabi nito sa akin. Kaya wala talaga akong naging kaibigan noong unang taon ko sa kolehiyo eh.
Meron man akong naging kaibigan, huminto din dahil sa family issues nila. Sinubukan ko naman na makipagkaibigan sa kanila simula pa lang ng pasukan. Pero palagi akong out of place sa kanila. Sinabi ng gabay ko na isang kapre na ganun daw talaga. May mga taong magugustuhan ka at may mga taong iiwasan ka. Pero wag daw akong mag-alala. Darating din ang panahon na may makakasama ako. At totoo nga, may isa akong kaklase na lumayo sa barkadahan na yon matapos makita ang kanilang totoong ugali. Yo, Kirara. Dito na po muna natin tatapusin ang ikalimang yugto ng kwento ni Miss Dada. Actually, mahaba pa to. May karugtong pa. Pero sa susunod na lang ito. Pasensya na pala at wala tayong live nung nakaraang linggo. Try natin sa darating na linggo. So, hanggang dito na lang. Paki-like at paki-share na rin po ng video na to. At mag-subscribe ka na rin kung hindi ka pa nakasubscribe. At kung gusto nyo pa ng mga ganitong kwento. Hanggang sa muli po. Maraming salamat.